Hello, good day. This is Jade again from Custard Chicken Breeding Farm. And ngayon, andito tayo sa aking brooding house again. So, ang video na to is about sa feeders and waterers. Okay? So, regarding po sa feeders and waterers, no, depende po yan sa available sa inyong lugar, no? So, for us, pag medyo malaki na yung mga sisiyo like this, around 4 weeks, no? So, pwede na yung kawayan lang ginagamit namin. Ideally, walang butas sa dulo, no? Para hindi ma-waste ang feeds, no? And, as mentioned sa previous ko na video, wag pong lagyan ng sobrang daming feeds. Okay? So, yung maubos lang po nila. And, balikan lang after a few hours para dagdagan ang kanilang feeds. Bakit po? Kasi, yung mga sobrang feeds po na yan, ang nangyayari po, especially sa mga upgraded natives or sa mga heritage breeds, pinaglalaruan po nila yan, no? So, na-waste yan, no? Napupunta lang sa wala yung pagkain ng ating mga sisiw, okay? Now, sa waterer po and sa feeders, no? Huwag po ninyong ipagpalit yung pakainan ng isang lalagyan, ng isang pen dun sa mga kabilang pens, okay? So, yung kanila is for them only. So, personally, hindi po ako naghuhugas ng pakainan everyday, no? Kung may droppings man, no? Kung may dumi, ginagawa ko lang po if dry siya, tinatanggal lang, no? If basa, medyo hinugasan para mawala yung basa. Yun po ang ginagawa ko sa aking upgraded natives, no? Ang main reason ko po doon is ayoko po yung masyadong malinis, no? Kasi gusto ko magka-develop sila ng resistance against sa coccidiosis, no? Ang nangyayari po kasi dyan is pakonte-konte lang yung kain nila, no? Doon sa itlog ng, no? Nagdudulot ng coccidiosis. So ang nangyayari, nakaka-develop sila ng immunity through the days, no? Pero wag nyo pong lagyan yung mga sisiw nyo ng mas matanda po sa kanila, kasi mas madami po yung itlog nila, no? Na itlog ng coccidiosis na andon sa kanila, no? So pwede pong ma-overwhelm yung mga younger na sisiw at mamatay. Okay? So again, wag po ninyong ipagpalit yung pakainan sa isang pen sa another pens. Okay? Same sa tubig po. Wag po ninyong ipagpalit. Unless na lang po hinuhugasan nyo with sabon every day. Okay? So, pwede po yon. Pero if hindi nyo po hinugasan with sabon, wag nyo na pong pagpalit, no? Ang para kay Juan, ang kay Pedro. Okay? So, yun po, no? Kasi in case na may sakit po yung isang pen ninyo, pwedeng mainilipat sa kabila, or pwede rin yung sa coccidiosis na part, no? Mas mataas ang load nandun sa kabila, so pwedeng ma-damage yung nasa kabila. Okay? So, this is a brief video. Yun lang. Huwag ipagpalit ang feeders, saka waterers, huwag pakainin ng sobra. And pwedeng maghugas, no? Hindi ako familiar sa mga heritage breeds na kung kailangan bang hugasan yung kanila. Pero notice ko may Rhode Island Red pala ako, no? So far, they're doing well naman pala. May Rhode Island Red din pala dito. No? So, they're doing well naman kahit hinugasan yung kanilang pakainan always. So, yun po, no? But to be safe, mas maganda po, hugasan nyo na lang po everyday, no? Yung pakainan ng inyong mga manok at yung painuman. Okay? So, again, this Jay, take this with a grain of salt, and this is just based on my experience, no? And interpretation, no? Interpretation ng mga nababasa natin. So, again, this is Jade, good day.